This is a video Bible message of the MENA Ministry in partnership with Ripple Point Christian Mission Church. Our message is about Jesus at the cross of Calvary. Ito pong mensahe ay may kinalaman sa ating Panginoong Jesucristo na siya po ay nabayubay doon sa krus ng Kalbaryo. The 7 last words of Jesus, ang 7 huling winika ng ating Panginoong Jesucristo. Una pong ating pagbubulayan ay yung first 3. Yung pong una, pangalawa, at yung pangatlo. The first saying is found in Luke 23 verse 34. First saying is found in Luke chapter 23 verse 34. Forgive them, for they know not what they do. Second saying, Luke 23 verse 43. Second saying, Luke 23 verse 43. Today you will be with me in paradise. The third saying, found in John 19, 26 to 27. Third saying, John 19, verses 26 up to verse 27. Woman, behold your son, and son, behold your mother. So, let's start po doon sa unang winika ng ating Panginoong Jesucristo. First one, forgive them, for they know not what they do. Yung pong unang winika ng ating Panginoon Jesucristo speaks about the forgiveness of Jesus upon sinners. This, He declared about God's grace and about God's mercy upon sinners. Pinahayag ni Jesucristo ang kadakilaan ng pag-ibig ng Diyos, ang mayamang biyaya at habag nito upang magpatawad ng mga makasalanan. So let me share to you, in many ways men sin against God. Ito po yung mga kadahilanan na maaaring nagsasabi kung bakit tayo sumuway o nagkasala sa Diyos. Men sin against God. Either nagkakasala ang tao laban sa Diyos sa maaari sa 4 na bagay na ito. Una, men sin against God because of ignorance. Nagkakasala tayo at nakakasuway dahil hindi natin alam na yung ating ginagawa pala ay kasalanan. Dala ng kamangmangan, we are not knowledgeable about God's will nor God's word or God's purpose. That's why we do the opposite, which is disobedience. And that's where we commit sin. Nagkasala tayo dahil hindi natin alam, wala tayong malay na kasalanan pala yung ating because of ignorance. Number 2, we sin against God because of neglect. Alam natin yung dapat, pero hindi natin ginagawa. And then we commit sin against God. Alam natin
Yung salita ng Diyos, alam natin yung kalooban ng Diyos, ngunit hindi natin ginagawa. Hinahayaan natin. Nagkakasala tayo sa Diyos. Sinusuway natin ang Diyos. And we sin against God because of neglect. Third, we sin against God because of stubbornness. Nakagagawa tayo ng kasalanan at patuloy tayong gumagawa minsan ng kasalanan dahil may katigasan yung ating buto. Sumusuway tayo, nagkakasala tayo dahil matigas talaga yung ating buto. Alam nating mali, ginagawa natin, patuloy natin ginagawa dahil may katigasan yung ating puso. Ayaw nating makinig. Ayaw nating ituwid yung ating pagkakamali. Ayaw nating magbalik loob sa Diyos. Ayaw nating pagsisihan yung ating ginagawa. Bagkos, patuloy tayong nakakasala. May katigasan yung ating mga puso o ang ating, ayaw nating makinig. Matigas yung ating ulo. Stubbornness. And then fourthly, not only sin against God because of ignorance, because of neglect, and because of stubbornness, ito po ay all out, turning our back from the Lord. Knowing His will, knowing His word, knowing that we are going against God's will, purpose, and God's word, but still, we turn our back and go the opposite way because of rebelliousness. Dahil gusto na talaga nating tumalikod o labanan ng hayagan ng Diyos. Hindi lamang kawalang malay, hindi lamang dahil kapabayaan, hindi lamang katigasan ng ating ulo, kundi nilalabanan natin ang kagustuhan ng Diyos. Nagre-rebelde tayo laban sa Diyos. Nangangatwiran tayo laban sa Diyos. At pinangangatawanan natin yung ating mga maling ginagawa. Yung ating patuloy na pagtalikod at paggawa ng kasalanan ay pagre-rebelde laban sa Diyos. Ito yung mga antas o level ng bakit nga ba tayo sumusuway o nagkakasala sa Diyos. Ito yung mga kadahilanan marami. Now, this verse where Jesus said, "Forgive them for they know not what they do." As an intercessor, Jesus played as a mediator. The role of a mediator. Siya'y nagsisilbing tagapamagitan na ipinahayag niya ang panalangin para sa mga makasalanan, para sa sangkatauhan, na siya ay nakabayubay doon sa krus ng Kalbaryo. Una niya itong winika bilang tagapamagitan sa pagitan ng Diyos na banal at ng taong mga makasalanan. Kaya ating Panginoon Jesucristo na nasa krus ng Kalbaryo at nananalangin at nagwika ng unang wikang ito. Forgive them, for they know not what they do. Now, God's love in response to sinners is two ways. Ang pag-ibig ng Diyos para sa mga makasalanan ay may dalawang mukha. Ang unang mukha nito ay ang grace at ang kabilang mukha ay mercy. God's love represents both grace and mercy. Two sides of the same coin. Hindi pwedeng paghiwalayin dahil ang pag-ibig ng Diyos ay biyaya at pag-ibig ng Diyos ay kahabagan o kaawaan. Now, grace, sabi nga ng isang author, ay God gives to us what we don't deserve. Ang grace daw ng Panginoon ay
ang ang hindi nararapat sa iyo, ang hindi dapat sa iyo ay ang kanyang ibinibigay. Kumbaga, hindi ka dapat mahalin pero minahal ka ng Diyos. Grasya yon. Hindi ka dapat pagpalain pero pinagpapala ka ng Diyos. Grasya yon. Kagandaang loob, biyaya ng Diyos. Hindi ka dapat iligtas pero iniligtas ka ng Diyos. Biyaya yon. Grasya yon. Grace ng Diyos. God gives to us what we do not deserve. Now, what does mercy mean? Ano naman ang kahabagan o kaawaan ng Diyos? God does not give what we do not deserve. Dito naman, hindi ibibigay ng Diyos yung nararapat para sa iyo. You deserve to be condemned, but God does not condemn you. Dapat tayong hatulan, pero hindi tayo hinatulan ng Diyos. Hindi niya ibinigay yung hatol. Dapat tayong mabulid sa impyerno, we have to be condemned to hell. But God does not condemn us to hell. Instead, in our place, He sent His Son to be condemned on our behalf. He who knew no sin has been made sin on our behalf. And that's God's mercy. God's love is both God's grace and both God's mercy at the same time for sinners. Forgive them, for they know not what they do. Second saying, pangalawang winika ng ating Panginoong Kristo. Luke 23:43. Today, you will be with me in paradise. Jesus' salvation for the lost. Dito ay pinahayag natin Panginoong Kristo doon sa isang magnanakaw sa kabila na kumilala at nakaramdam na siya ay tunay na walang sala. Hindi nila katulad na nagbabayad lamang ng kanilang mga pagkakasala kung kaya't sila ay napako sa krus. Tinugon siya ng Panginoong Kristo na ngayon din ikaw ay pagsasama ko sa paraiso. Ngayon din. Ipinahayag niya sa magnanakaw, sa kabila, ang katiyakan ng kaligtasan matatagpuan natin sa Diyos. Ang kaligtasang nagmumula sa Panginoong Kristo ay kanyang tiniyak na mapapa sa kanya sa oras na yun. Siya ay ipagsasama ng Panginoon kung saan siya paroroon. Sa lugar ng kaligayahan, kasiyahan. Kung nasaan ang Panginoon, paroroon din ang magnanakaw sa kabila. Today, you will be with me. You will be with me in paradise. Ito ay pangako na kanyang binitawan doon sa magnanakaw, the other robber or thief at the cross, who recognized that Jesus truly is the Son of God. So this promise tells these things. Ito po yung mga bagay na sinasabi ng kanya ipinangako dito sa magnanakaw sa kabila. Ang nilalaman ng pangakong ito, una, sinasabi ng pangakong ito na ang pananampalataya sa Panginoong Kristo ay tiyak. Faith in Jesus is sure. May kasiguruhan po, may katiyakan. Pagkat ang Diyos, ang ating Panginoon na hindi tao, na nagsisinungaling, hindi tumutupad sa kanyang ipinangako. Ang Diyos ay hindi katulad ng tao. Ang Diyos, kapag nangako, ay kanyang tutuparin at kaya niyang gawin. Ay nagbigay ng katiyakan ng kaligtasan
at kasiyahan sa magnanakaw na ito na nasa kabila sa oras na siya ay bawian ng buhay. Siya ay makakapiling ng ating Panginoon Kristo. Sinasabi rin ng pangakong ito, hindi lamang faith in Jesus is sure na tiyak ang pananampalataya sa ating Panginoon Kristo. Ikaw ay siguradong makakapiling ng ating Panginoon Kristo. We are sure to be with the Lord. Hindi lamang sure ang faith sa Kanya, kundi sure to be with the Lord. John 14, 2-3. Sinabi ni Kristo, ako ay maghahanda ng lugar dito sa piling ng aking Ama, sa lugar sa aking Ama. At kapag naihanda ko na, ako ay babalik at kayo aking kukunin, at kung saan ako naroroon, doon din kayo. So may kasiguruhan ng pananampalataya at may kasiguruhan na tayo ay makakapiling ng ating Panginoon Kristo. Makakasama natin ang Panginoon Kristo. Pangatlo, ipinapayag din ang pangakong ito na kanyang binitawan, today you will be with me in paradise, sa magnanakaw sa kabila. Nasa panahon na tayo nabubuhay pa at ating ibibigay ang ating pananalig sa ating Panginoong Kristo, tayo ay makatatanggap na ng kasiguruhan. Magagawa na natin ang kasiguruhan ito habang tayo ay nabubuhay pa. Bagamat ang magnanakaw na ito ay naghihirap at maaring mamamatay na ng mga sandiling yung, ngunit siya ay nabigyan pa ng pangako at katiyakan ng ating Panginoon Kristo nang siya ay mayroong pang hininga at mayroong pang lakas. So sa buhay na ito, habang tayo mayroong pang hininga, may lakas at mayroong pang buhay, ay magagawa natin yung pinakadakilang desisyon. The greatest decision ever we could do in this life is to return back on God. Magbalik loob tayo sa Diyos. Pagsisihan natin ating mga kasalanan, tanggapin si Jesus bilang ating sariling Panginoong tagapagligtas. Katulad ng ginawa ng magnanakaw na ito sa kabila, na tumanggap ng kasiguruhan ng kanyang pananampalataya, na makapiling ang ating Panginoong Kristo, at nagawa niya yung pinakamahalagang bagay na hindi niya nagawa pa sa kanyang buhay nang siya ay nasa bingit na ng kamatayan, ay nagawa niya ang dakilang desisyon. Amen. Pangatlo, the third saying, yung pangatlong winika ni Kristo, woman, behold your son, and son, behold your mother. Ito po ay nakasulat sa John 19:26-27. John 19:26-27. Woman, behold your son, and son, behold your mother. Dito pinahayag ni Kristo hindi ang kawalang bitagan nang tawagin niya ang kanyang nagisnang ina, ang babaeng sadyang kinasangkapan ng Diyos upang magbuntis sa pamamagitan ng Espiritu Santo, iluwal ang Mesiyas sa Bethlehem, Judea. Palaki nito kasama si Jose, siyang kagawang itawag sa kanya ng lumaki si Jesucristo na siya ay anak ng isang karpintero, pagka si Jose ay isang karpintero. Mga magulang na kanyang nakagisnan na sadyang kinasangkapan ng Diyos pagkat sila ay matuwid. Sadyang hinirang ng Diyos upang maging kasangkapan, upang ang Mesiyas ay iluwal, palakihin sa katwiran, palakihin sa pagsunod. Nang tawagin ng kanyang ina, ay tinawag niya ang babae ng katagang babae. Kanyang ina tinawag niyang babae sa halip na ina o inay o nanay o mother o mommy, mama. Tinawag niya itong babae lamang. Kung ating babalikan yung kultura sa panahon ng Bagong Tipan, ang katawagan babae, woman, ay pag-respeto. Hindi kawalang pilagan. Ito ay respeto. Respeto bilang
Hindi lamang bilang babae, kundi respeto sa babaeng sadyang kinasangkapan ng Diyos upang ilawal ang Mesiyas. Ilawal ang ating Panginoon Hesus Kristo. It's not a disregard nor a disrespect of his mother, his earthly mother, but rather a regard for the vessel whom God used. A vessel of faith and a vessel filled with joy when she conceived through the Holy Spirit of the child, Messiah, Jesus. The truth about this passage is that sinabi ng talatang ito na si Kristo, nang tawagin niya sa halip na inay, ay tawagin niyang babae, na siya ay hindi talaga anak ng tao. Bagamat sa aklat ni Lucas siya ay tinaguriang ang anak ng tao bilang bahagi ng kasaysayan ng tao, ng sangkatauhan, bahagi ng sangkatauhan. Siya ay nagsasabing hindi talaga binhi ng tao, kundi of divine origin. Nagmula talaga sa Diyos. Declaring the truth of His divine origin, not of the earth, but of the heavens. Yun po yung unang katotohanan. Pangalawa, sa passage na ito ay ipinahayag ni Jesucristo yung kanyang pagpapahalaga at pagkilala sa mga ginamit ng kanyang amang nasasalang bilang tumayong mga magulang dito sa lupa. Si Maria at saka si Jose. Dito niya ipinakita yung kahalagahan ng mga magulang na sadyang kinasangkapan ng Diyos upang iluwal siya sa sangkatauhan. Bahagi ng sangkatauhan, ngunit nagmula sa Diyos. Pinakita dito ni Kristo na ganun ka-importante practically ang ating mga magulang. Recognizing their role in our lives, recognizing or giving honor and respect to their value to us as parents. Yung mga sandaling iyon na nangangailangan ng atensyon, nangangailangan ng iba yung pagpapahalaga na nakararanas ng dinaranas ng ating Panginoon Hesus nang siya nakapayubay doon sa krus. Yung babaeng kanyang tinawag, si Maria. Kaya, ito ay katunayan, hindi lamang na siya ay nagmula sa langit, kundi katunayan ng pagpapahalaga sa mga nakagis ng magulang at kinisangkapang magulang upang mailuwal at mapalaki ang Mesiyas sa ating Panginoon Kristo. Pangatlo, binanggit din sa talatang ito ang katotohanan ng kahalagahan ng mga kababaihan. Pagkat doon sa unang 3 kabanata ng unang aklat ng Biblia, yung Genesis, makikita natin na ang tukso ay nakahanap ng pintuan sa pamamagitan ni Eva, ang babae, ang unang babae. At dahil dito ay pumasok ang kasalanan, ang kahihiyan, ang sumpa, ang karamdaman, ang kahirapan sa sangkatauhan, nadamay ang lahat. Of course, nakinig din yung kanyang asawa na siyang inutusan ng Diyos, na siyang makinig at tumupad sa kanyang ipinag-utos. Ito ay pagpapakita ng halaga ng mga kababaihan ng panahon. Ang ating Panginoon Kristo ay nakabayubay sa krus ng Kalbaryo kung saan many of Christ's disciples have deserted Him. But one, John the Beloved, who remained faithful unto the cross at Calvary. He remained there at the foot of the cross in Calvary with Mary and other women during that time. Mostly women remained at the foot of the cross where Jesus is suffering, is crucified, and dying at that time. So, this is a giving of respect and recognition to the role of women who have been faithful to the Lord in their service, in their love, and their care for Him.
Matthew 27 verse 55, Mark 15, 40, 41, and Luke 23, 49. The value Jesus gave to the faithful women who remained at the cross where Jesus is suffering that time. And then fourthly, to give proper recognition to those whom Jesus considered who are faithful to the cross. He said, not only woman, behold your son, but son, behold your mother. He recognized those who remain faithful to Him. Hindi lamang yung kababaihan, pagpapalag sa kanilang pananalig, nananatili roon, kundi yung mga naiwang mga alagad. Ipinakita niya yung kanyang pagkilala, pagpapalag sa kanila, sa kanilang pagiging tapat hanggang sa mga huling sandali nang siya ay naghihirap sa krus ng Kalbaryo. Ang tawagin niya si John the Beloved na son, behold your mother. Pinagkatiwala niya ang babae, kanyang kagis ng ina, sa piling ng kanyang alagad na mapagmahal. At ang kanyang alagad na mapagmahal na nanatiling tapat, kung saan kinilala niya ang katapatan nito hanggang doon sa krus ng Kalbaryo, ay kanya namang ipinagkatiwala sa piling ng kanyang kinilala ina. Kaya sinabi niya, son, behold. Amen. It's just like saying to John the Beloved, you have been faithful to follow and look up to me up to this point where I am suffering. So in return, though I myself can no longer repay you, but I'm entrusting you to someone who I know can truly care for you. In return, and as a reward for being faithful to me unto the cross, you have been a very faithful disciple. Son, behold your mother. Pray po tayo. Dear Lord, thank you God for giving us the opportunity, Lord, to listen to the first 3 sayings of our Lord Jesus Christ at the cross of Calvary. The first one, Lord, forgive them, for they do not know what they're doing. Jesus, who interceded for the forgiveness of our sins, who act as a mediator between a God who is holy and men who have sinned against God, the Lamb of God that take away the sins of the world, as our high priest, praying for forgiveness, God's grace and God's mercy upon all. And thank you, Lord, for the sure promise of those who believe in you, to be with you, and to be assured even in this life, Lord, that faith in Jesus is sure, and to be with the Lord where the Lord is, and we can do the decision while we still have the time, habang kami may pagkakataon pa at may lakas pa. Thank you, Lord, for reminding us again, Lord, that you are of the heavens, and your due respect for women and their faithfulness, your valued disciple, whom you have entrusted in the care of your mother. You recognize the value of women. You recognize the value of those who are faithful unto the cross. The respect and the love of our parents. Thank you, God. We give you thanks, O Lord. In Jesus' name, amen. This is Pastor Armand Ramos. Faith comes by hearing, and hearing by the Word of God.